Kinansila na po ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Environmental Compliance Certificate nung kumpanyang mayawag sa barkong magsasagawa dapat ng tinatawag na dredging sa Lobo sa Batangas. Ang barkong yan ay eksklusibong nalapitan ng GMA News. Nakita po ng aming team ang mga tripulante o crew ng barko. Sila po ay mga Chino. Mula sa Lobo, Batangas, nakatutukwang si Chino Gaston. Chino. Mike, liban sa mga kaukulang permiso ay tinitingnan din ngayon ng mga otoridad kung maaring o posibleng may mga nangyaring paglabag sa batas kalikasan sa biglang pagdating at pagdaong dito ng isang dambuhalang dredger dito sa bayan ng Lubo sa Batangas na nakita natin na pawang mga Chinese nationals ang nag-ooperate at nagpapatakbo. Kasama ang GMA News, pinuntahan ng PNP Maritime Group ang nakadaong na dredger sa karagatan ng Lubo, Batangas, ang MV Emerald. Nakababa ang angkla nito na posibleng paglabag na agad sa batas kalikasan dahil sa posibleng pagkasira ng bahura sa ilalim. Sabi rin ng PNP Maritime Group, masyado itong malapit sa dalampasigan. Sinecheck natin na may mga batas dito na halimbawa yung Marine Protected Area, kung ang lokal ng Lubo ay nagpatupad na ito ay isang Marine Protected Area at pinagbabawal, may mga activities na pinagbabawal, yun ay ipapatupad natin. Rehistrado sa Sierra Leone, isang bansa sa Africa, ang MV Emerald. Habang iniikutan ng mga pulis ang barko, naglabasan ang crew nito na karamihan ay mga Chino. Nakangiti ang mga ito at panay ang kaway. Why? Why no work? You're waiting for? Waiting for permission. Ang pagdating ng higanting dredger, ikinagulat ng mga residente. Lalo't isang marine protected area dahil bahagi ito ng isa sa sentro ng marine biodiversity ng bansa, ang Verde Island Passage. Dito matatagpuan ang napakaraming uri ng marine life at nagsisilbing pangitlugan ng napakaraming isda. Ngayon alam nyo magdedredging pala. Anong okay lang? Nakakatakot talaga sir. Dahil hindi naman kami sanay na may kukuha na naman ng buhangin dito sa amin. Kukuha ng buhangin, siyempre. Yaman namin yan eh. Ayon kay Lubo, Batangas Mayor Jurly Manalo, Biyernes pa nang dumaong ang MV Emerald sa kanilang bayan. Magsasagawa raw ito ng dredging operation sa Lobo River. Nang hingan ng kaukulang papeles, isang pasong kontrata raw sa administrasyon ng dating mayor ang iprinisenta sa kanila ng Seagate Engineering and Build Systems na siyang kumuha sa MV Emerald. Nakita po silang kontrata noong 2008 pa. Yun pong kontrata na yon ay hindi nila ginawa nung hanggang 2012. May nakuhang Environmental Compliance Certificate o ECC ang Seagate mula sa DENR. Nakapag-comply raw ang Seagate sa requirements kaya sila nabigyan ng ECC. Sa isinumiting application ng Seagate para sa ECC nitong 2018, nakalagay roon na ang makukuhang buhangin sa dredging operation ay dadalhin sa Hong Kong para sa construction ng kanilang airport. Gayunman, hiningan daw ng DENR ng dredging plan ang kumpanya. Nakalagay din sa ECC, within 60 days, upon issuance of the ECC, mag-submit ka na sa akin ng permit mo sa local government unit, mag-submit ka sa akin ng NWRB mo, ng MyMGB mo, hindi nag-submit. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Seagate Engineering and Build Systems. Pero kahit pa raw nakakuha ng ECC ang Seagate mula sa DENR, kailangan pa rin daw nito ng permiso mula sa lokal na pamahalaan. Maaari yung meron silang ECC, pero sa amin, wala silang permit. Kami ang nakakaalam kung ano yung tama at makabubuti sa aming bayan. Ngayong araw, ipinag-utos na raw ni DENR Secretary Roy Simato na tuluyang kansilahin na ang ECC ng naturang kumpanya. Mike, wala naman tayong naririnig o nararamdamang pangamba o takot mula sa mga residente sa mismong pagdating lamang ng barko at nung nakita rin ng mga residente na mga Chinese ang nakasakay dito at nag-ooperate ng nasabing dredger. No? Pero naririnig natin at nararamdaman na merong pag-aalala ang mga residente dito patungkol sa posibleng masamang epekto nitong dredging operation kapag natuloy na nga dito sa kanilang ipinagmamalaking kalikasan sa karagatan. Mike.
Maraming salamat, Chino Gaston.